bukas sa iyong pangungusap sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita at tunay na ikaw lamang po ang maluwalhati sa aming buong kalagitnaan. Anoint the lips of your servant as well as the ears of your people. Salamat po muli sa iyong kabutihan sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. You may take a seat. But if you teach and keep on obeying them, the people would know that you are really my disciples. At kapag nalaman nila ang katotohanan sa kanilang mga buhay, ang katotohanan ito ang magpapalaya sa kanila. Now, today is June 12, and we are celebrating our country's independence. Magmula pa po kanina ay naririnig natin sa mga balita patungkol sa kalayaan. Everybody is thinking and talking about freedom. And many people are spending their lives in pursuit of it. For some people, ang kanilang hinahangad is what we call national freedom, emancipation, doon sa tinatawag na kolonyalyo, or what they call the modern tyrants of our generation today. Ang ilan naman ang hinahangad ay tinatawag na civil freedom, civil rights, civil liberties, and freedom from oppressive regime. Ang ilan ang hinahangad naman ay economic freedom, freedom from hunger, poverty, and unemployment. But for most of the people, it is personal freedom. Alam mo, kahit na yung mga matindi ang kampanya patungkol sa kalayaan, sila mismo hindi sila tiyak kung sila nga ba ay totoong malaya na. They cannot identify what the oppression or tyrannies are in their lives. They feel frustrated, unfulfilled, and unfree themselves. Yes, freedom is a common topic sa panahon po natin sa ngayon. At kung titignan ninyo ang social media, pag nilagay mo yung hashtag freedom, millions ang taong naghahangad o nagtatay ng salitang freedom. But there is another kind of freedom that many people will not be talking about. Freedom from ourselves and the tyranny of our sinful nature. Si Jesus po was talking to these new believers about this new kind of freedom. Ang sinabi po ni Jesus sa kanila is spiritual freedom rather than political freedom. Bago pa ang kanilang pagkaunawa sa salita ng Diyos, kung kaya't hindi pa nila ma-appreciate ang pagsunod sa law and sa regulations at doon sa sinasabi ni Jesus sa kalayaan sa katotohanan. They had not come into the knowledge of what really it meant to be free indeed spiritually. Alam niyo, ang kanilang kalagayan noon ay kalagayan pa rin ng marami sa ngayon. Many Christians are living such defeated, stressed out lives rather than the abundant life that Jesus spoke about when He said in John 10:10 that I have come to give you life and to have it more abundantly. Ang ibig sabihin po na God has given us this life. Jesus has given us life that is free indeed. I made a study of the word freedom and how it applies to Christians in the 21st century. Ang freedom po sa mga mananampalataya is not just freedom to come to church. It's not just freedom to worship. Hindi naman po freedom na magbasa ng salita ng Diyos at freedom na magkaroon ng fellowship. When Jesus set us free, it makes a much greater impact sa buhay ng bawat isa sa atin. Ito po ay kalayaan to live overcoming and productive lives. Dahil kay Kristo, makapamumuhay tayo ng buhay na matagumpay, buhay na malaya, at totoong buhay na mabunga. Hindi lamang po tayo merely surviving in this world. We are God's people and we are thriving and productive Christians. Now, isang araw, meron pong isang market na kung nasaan nandoon po ang isang farmer. At siya ay nagtitinda ng mga pugo. Sino po sa inyo nakakita na ng pugo? Mahirap po malinaw. Siya ay nagtitinda na napakaraming pugo. At yung paanan ng mga pugo ay nakatali doon sa isang pole, sa isang metal pole. At nakikita ng isang lalaki na paikot-ikot lang yung mga pugo doon. At
Nilapitan niya yung farmer at ang kanyang tinanong, magkano ang lahat ng pugong iyan? Ang tanong, ang sagot ng farmer, bigyan mo ko ng 500 sa iyo na lahat yan. Ang ginawa ng lalaki, binigay niya 500 at nakita na lamang siya na ginugupit niya yung tali sa paanan ng mga pugo, isa-isa. Ang sabi ng farmer, what are you doing? Ang sabi nitong lalaki na bumili, I'm setting them free. Pinalalaya ko sila. Kaya naman observation ng lalaki, kahit na sila ay pinalaya na o ginupit na yung kanilang mga tali, nanatili pa, ikot-ikot pa din sila doon sa pole. Kahit na sila ay itaboy nung bumili, bumabalik sila doon sa pole at nananatili silang paikot-ikot. Now what I tell you is, Jesus says, if the Son sets you free, you are free indeed. Kung ikaw ay pinalaya ni Kristo, ikaw ay ganap ng malaya. Tapos na dapat ang panahon ng paikot-ikot sa kasalanan. We need to go in a different direction. We don't have to continue to march around in circles of guilt and sin. We are free indeed. Pag-isabi nga sa katabi mo, we are free indeed. Now, what does our freedom includes? Ano ba ang kasama sa kalayaang ating tinamo mula sa Panginoon? Una sa lahat, freedom from the guilt of sin. Freedom from the guilt of sin. Now, sometimes we have a cloud of guilt hanging over our heads dahil sa mga bagay na nagawa natin sa ating pong mga buhay. Ito yung mga guilty feelings na kadalasan ay hindi nagpapatulong sa atin. Ang sabi pa ng iba, Pastor, para akong laging kinakabahan, para akong laging nag-aalala kasi dati ganito yung nagawa ko sa aking buhay. Meron pong isang lalaki ang sumulat sa kanilang BIR. Ang sabi niya, enclosed is a check for $150. I cheated on my income tax last year, and I have not been able to sleep ever since. If I still have trouble sleeping, I will send you the rest. Sincerely, a repentant taxpayer. Now, simple lang ang dapat gawin. We can do something about the guilt. Ang sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanses us from all unrighteousness. Simple lang tinuturo ng salita ng Diyos. Lumapit sa Panginoon, sabihin sa Kanya, God, I am guilty, I have sinned, I messed it big time, patawarin mo po ako. And let me tell you, He will take care of the guilt. Scripture says in Romans 8:1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. Now, one of the biggest things that He has set us free from is the guilt of sin. Mga magulang, mga kapatid, sa umaga nito, the day to cut the strings from your feet is right now. You are already under new ownership when you come to the saving knowledge of our Lord Jesus Christ. Nang ikaw ay tumanggap kay Jesus bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, na humingi ka ng kapatawaran sa lahat ng iyong mga kasalanan, kapatid, ikaw ay ganap ng pinatawad at ikaw ay malaya na sa mga oras na ito. Hallelujah! Others might still condemn you for what you have done. Maaaring meron kang maririnig na mga hindi magandang salita patungkol sa iyong nakaraan, patungkol sa iyong mga nagawa. But the Bible keeps on telling us, you are forgiven, you are set free, and that's all that matters. Gaano man karumi ang iyong nakaraan, gaano man kalalim ang nagawa mong pagkakasala, kapatid, uulit-ulitin ko sa iyo, may kapatawaran kay Jesus
sa iyong paglapit sa Kanya, ang kiling mo, ang kalayaan ipinagkaloob niya para sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Now the second inclusion ng ating kalayaan is freedom from the consequences of sin. Now let me just tell you that sin has consequences. May kabayaran ang lahat po ng ating mga nagawang pagkakasala. Much of the time we have to suffer consequences. And we can't go back and erase the results of our actions. Kadalasan may mga self-destructive habits that takes toll sa ating pong mga kalusugan. Sometimes we cannot repair a so-called damaged relationship. Sometimes we just can always fix something. Sin has consequences. Ang Romans chapter 6:33 ay nagsasabi, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Death, spiritual death, is the final consequence of sin. But thanks be unto God. We can be free from the final consequences of sin dahil kay Kristo ang ibinigay ng Diyos ay handog ng buhay na walang hanggan. Because of this new life, we have freedom from sin's slavery. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Pakisabi nga sa katabi mo, hindi na tayo alipin. You know, I was reading a story about some group of individuals na sila ay mga adventurers. At isa sa mga ginawa nila ng araw na yun, sila ay nag-whitewater rafting. So, isa, pagsakay nila doon sa kanilang raft, ay excited sila. Ang sabi nila, we are going to conquer this mighty river. So, sabay-sabay sila, naging dalawa, sumakay sila dun sa raft, and they thought they were in control. Little by little, nakita nila na hinahampas na sila ng mabilis na rapids. At nakikita nila ang mga sarili nila na hindi na nila magawang hawakan o i-control ang kanilang raft. In their interview, ito ang sinabi ng isa sa kanila, no matter how hard we paddled or even in what direction, we had no choice but to go through the rapids and down the river. It was the river, not us, who is in control. In the same way, sa buhay natin, nung tayo ay mga makasalanan pa, ang kasalanan ang may control sa atin at hindi ang bawat isa sa atin. No matter how hard we try, no matter what kind of resolution we write tuwing bagong taon, no matter how good our intentions may be, dahil sa kasalanan nananatili tayong lumulog at nagkakasala laban sa ating Panginoon. But brothers and sisters, I want you to hear this. When we come to our Lord Jesus Christ and decide to totally surrender our lives into His hand, we can be certain that the power of sin has been broken in our lives. We are no longer under sin's control. Amen? Can we give God a mighty clap of praise? Hallelujah! He is able to set us free. Pinalaya na tayo sa pagkalugmok sa kasalanan. Marami magsasabi, Pastor, hindi ko talaga kaya, hindi ko magawang magbago. Now kapatid, gusto ko maunawaan mo ang totoong nagsubok ng buhay kay Jesus. Through Jesus, we know we can change. Alam namin sa pamagitan ni Kristo Jesus, kaya namin magbago. Ikaw at ako'y kanya nang pinalaya sa kontrol ng kasalanan sa ating pong mga buhay. We can see ourselves being unresponsive to sin. Pasinin mo ha, observasyon na lang sa atin. Dati, nung hindi pa tayo totally lumalapit sa Panginoon, pag naaya ka, madali kang sasama. Amen ba doon? Ha? Nangako ka, hindi na ako mag-chismis. Pero pag nadaan ka kay Aling Tess, hindi ka lang basta bumibili. Chumichika ka pa. Dati nangako ka na hindi na ako mag-inom.
Yun ang luma nating pagkatao. Pero pansin mo, the more you know Jesus, the more you make a decision na ang buhay ko ay sa Panginoon. Unti-unti, nagkakaroon tayo ng tagumpay sa lahat ng tukso at kasalanan dumadaan sa ating mga buhay. Sabi ulit sa katabi mo, malaya ka na. We have been set free sa kontrol ng kasalanan sa ating pong mga buhay. Galatians 5:1 tells us, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. In verse 13 it says, you were called to be free, but do not use your freedom to indulge the sinful nature. You now have the power to choose. You now have the power to say no to the things of this world and to say yes to the things of God. This is where our faith comes in. We must believe that when we come to Christ, that He does make us free indeed. Nung lumapit tayo sa Panginoon, naranasan natin ang kalayaan. Pangatlo at panghuli, the freedom to be what God wants you to be. The freedom to be what God wants you to be. What is the truth? Ano nga ba ang katotohanan? You know, the scripture tells us that Jesus Himself is the truth that set us free. Si Jesus ang katotohanan nagpalaya sa bawat isa sa atin. Si Jesus ang pinagmumula ng lahat ng katotohanan. The perfect standard to what is right. Jesus frees us to be what God wants us to become. In John 14:6, kabisado natin lahat ito. Ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. This was one of His I am statement. Hindi po sinabi ni Jesus that I have the truth. No. Hindi rin po sinabi ni Jesus that I know the truth. Ang sinabi ni Jesus, I am the truth. Ano ang kahulugan nito sa atin? We can begin to experience a new life because of His guidance and direction in our daily lives. Sabi ng Galatians 5:16, according to the Apostle Paul, walk under the control of the Spirit, and we will no longer be forced to live in bondage and to the desires of the flesh. Ang buhay natin bilang mga mananampalataya ay bago na. Pakisabi sa katabi mo, bago ka na. We no longer have to live angry lives. Hindi na tayo namumuhay dapat sa galit. Hindi tayo namumuhay sa selos. Hindi tayo namumuhay sa pagkukumpara ng ating mga sarili sa iba. Dapat kita sa buhay. Amen. Gusto ko tingnan ng katabi mo. Seryoso ha? Sabi ko sa kanya dapat halala. Kung ang katotohanan si Kristo ay sumasa atin, dapat po kita sa paraan ng ating mga pamumuhay. You know, one of the sermons ng ating pumahal na bishop, he made mention na ang buhay Kristiyano hindi lamang dapat sa salita. Hindi lamang sinasabi, Kristiyano ka ba? Oo, Kristiyano mo. Saan ba ba? Oo, ano mo? It must be demonstrated to our life. Nasa atin na ang katotohanan. Mabuhay tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Dapat hindi po tayo may label lang ng mga mananampalataya. Ang hangad ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ay kahit saan tayo pumunta, kahit sino man ang makaharap natin sa anumang panahon at pagkakataon, ang buhay na ito ay nagbibigay kapurihan sa pangalan ng ating Panginoong Yesu Cristo. Whether people are seeing you or not seeing you, you live a life that is truthful, that is according to the power and according to the truth of God's Word. Kita, hayag sa paraan ng ating pong pamumuhay. Ito ang ninanais ng Diyos sa buhay ng
bawat isa sa atin. Kung tingnan mo ito katabi mo, sabihin mo sa kanya, ganun dapat ang buhay. And God can make it happen in your life and in my life. But we need to turn our life over completely to the Lord. Now let me just tell you this before I close. Nasa pagsuko ng buhay mo kay Jesus ang totoong karanasan ng kalayaan. Nasa pagsuko ng buhay mo kay Jesus ang totoong karanasan ng kalayaan. Kung sinasabi mong nais mong maging malaya at talagang maranasan ng buhay na ganap at kasisiyan, makita naman natin na bawat araw ang buhay nito ay sinusuko sa kamay ng ating pong Panginoong Jesus Cristo. Hallelujah! Are you free today? Ask that person next to you, are you free today? Are you free today? Hanggang ngayon ba, do you have that sense of loving guilt na lagi na lang nasa iyong isipan? If so, Jesus can take care of that. If you will come to Him completely, He can remove and set us free from all those guilt. Ikaw ba ay burden ng iyong mga nakaraan? Ikaw ba ay nagnanais ng totoong kalayaan? There is freedom in our Lord Jesus Christ. Ang totoong may kapangyarihan upang ang kasalanan ay tuluyang mawasak sa ating mga buhay ay hindi ang tinatawag na self-will. Hindi ang tinatawag na good vibes. Makapagpapagang ko, think positive. Good vibes, good vibes. Hindi good po nakukuha sa influensya na kung sino ang tao. Ang totoong kalayaan at buhay na ganap at kasisiyan ay nagmumula lamang sa ating Panginoong Jesus. Who the Son sets free is free indeed. Shall we all bow our heads and let us pray? Our gracious God and Heavenly Father, we thank you for this word of exhortation that you've given to us today. Salamat po sa paalala ng iyong mga salita sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos, dahil inaalala mo sa amin na kami ay malaya na. Dahil sa iyo, aming Panginoong Kristo, kami ay nagkaroon na ng kalayaan mula sa napakaraming bagay sa aming mga buhay, sa pagkakapalikala, sa kasalanan, sa consequences of sin, at kami po'y malaya na maranasan ang buhay na magbibigay kapurihan sa iyo. Lord, let these words be planted upon the hearts of your people today. At salamat po sa kapangyarihan ng iyong mga salita. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagdakila, ang lahat ng aming pagsamba sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.